Ecclesiasticus chapter 6 verse 1 to 37. Ang kasiraang puri ay nagdudulot ng kahihiyan, syempre, no? Naisiwalat yung mga pinakatago-tago mo sa buhay mo. At pagka wala ng tiwala, wala ng trust, na siyang marapat sa isang makasalanang sinungaling. Diba? Yun lang daw ang nararapat sa sinungaling na tao. No? Makasalanang sinungaling. Makasalanan na nga sinungaling pa. Yun, nagdudulot daw ng kahihiyan. Huwag kang patatangay sa matinding alab ng damdamin. Yung emotion mo, grabe yung emotion. Gusto kitang dumugin. Gusto kitang habulin ng itak, mga something gano'n. O kung ano pa mang ibang klaseng sitwasyon na maaaring mangyari. Huwag daw patatangay sa matinding alab ng damdamin. Baka suwagin ka niya na parang turong baliw. No, dahil baka mamaya hindi mo alam, mas malakas at mas maldita pa pala yung sinusuwag mo, guys. So, kaya nga, para daw, hindi ka daw suwagin. O baka ubusin niya ang mga dahon mo at sirain ang iyong bunga. No? Sirain niya yung ugali, yung hindi natin alam, no? Baka yung i-chismis ka, sisiraan yung mga ginagawa mo, no? Pagbibintangan ka, gagawan ka ng issue ng mga kung ano-ano pa man dyan para masira ka, no? Para magiging hopeless ka. Ipapahama ka na yung masasamang pagnanasa hanggang sa pagtawanan ka ng yung mga kaaway. Siyempre yung kaaway natin, hinihintay lang talaga na magkasala para tayo ay i-bully. Bully ng mga demonic spirits, pagtatawanan. Yun. Ang magilim na tinig ay nakakaakit ng maraming kaibigan at ang matamis na pananalita ay susuklian ng magandang sagot. Katulad ng din yan, di ba, na kapag ang iyong kausap ay magalit, tapos ikaw ay mahinahon, siya din ay kakalma. Pero kapag siya ay sinasagot mo ng walang paggalang at galit ka din, edi sasabog kayong dalawa. Yan. No? Pangit talaga pag hindi wala kang karunungan. Hindi mo ginagamit ang karunungan. Kapag ganun, no? Kapag ganong klaseng tao, hindi mo ginagamit ang karunungan, talagang mapapahama ka. Yung karunungan, guys, yun yung nag-guide na maging kalma ka, ganito, ganyan gagawin, maging wise. Sa lahat na yung sasabihin. Ibig sabihin, may karunungan ka din, kalmadong tao ka. At iniisip mo yung masasabihin mo, o bibitawan mo masalita. Yun. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 hihingan mo ng payo, at yun ang taong malapit sa Diyos at may wise words or wisdom, knowledge, and understanding mula sa Holy Spirit. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya kung talaga bang hindi siya lumalapit ng walang motibo sa'yo. Hindi ba siya nakikipagkaibigan ng, tawag ito, ano ba yan? So, subukin muna siya kung wala ba siyang motibo, masamang motibo. At huwag mo siya pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. Kapag meron ka, paraging humihingi yun, walang pakialam kung ano nararamdaman, walang pakialam sa'yo. Basta makukuha lang nila kung anong dapat nila makukuha, kung anong gusto nilang kuhanin sa'yo. Pagkadating ng panahon na ikaw ay naghirap, katulad ni Job, nagsilayasan na sila, binibintangan pa si Job, baka may kasalanan si Job, etc. So, ganoon ang hindi mapagkatiwala ang kaibigan. Kaya kailangan siyang subukin, mga kaibigan. Yun. Sapagkat yan na, may kaibigan hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, di ba? Mas lalo, may mga kaibigan na naging magkakilala lang kayo, tapos bigla mong bigla mong nagiging kaaway. Mas matinding kaaway, parang gano'n. So, yun. Mayroon din kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Walang pakialam sa'yo. Akala mo kaibigan mo siya, pero
talikuran siya kung umatake sa iyo. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita dahil dala-dala na niya ang pera mo. No, dala-dala na niya ang kayamanan mo, kung ano matinatago mo. Kaya pag lumayo siya, ayun nga, no? Pagtataguan ka na. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ibig sabihin, magtiwala lang sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, kahit sa akin, hindi ko kayo sinasabi na kailangan nyo magtiwala sa akin, kundi magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ang matapat na kaibigan ay parang matibay na kanlungan. Kapag nakatagpo ka ng tulad niya, ay para kang nakahukay ng kayamanan dahil ang makakapagbigay lang nito ay ang Diyos mismo. No? Ang Diyos lang makakapagbigay ng matapat o mabait na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Kaya kapag nagkaroon ka ng kaibigan na ganito, guys, ay hindi dapat natin na tawag nito, sasayangin, no? Hindi gawa ng mga hindi maganda. Ang matapat na kaibigan ay parang gamot na nagbibigay buhay at siya ay matatagpuan lamang ng mga may paggalang sa Panginoon. Ibig sabihin, si Lord lang talaga. No? Katulad ng sinabi ko kanina, si Lord lang ang makakapagbigay ng mabait na asawa, mabait na at matapat na asawa o kaibigan. Ang may paggalang sa Panginoon ay makakatagpo ng tapat na kaibigan. At yun yung nangyayari sa atin ngayon, guys, di ba? Pinagbuklod tayo ni Lord Jesus Christ. At ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may paggalang sa Panginoon na nagbabible study, fellowship with the Holy Spirit, evangelize, etc. Anak, mula pa sa iyong kabataan, pahalagahan mo na ang karunungan. At kapag tumanda ka, ay patuloy mo siyang makakamtan dahil hindi yan siya iiwan. Hindi ka iiwanan ng karunungan. At mas lalo pa talagang magiging sharp yung pag-iisip ng tao. The way siya mag-isip, talagang gagabayan siya ng banal na Espiritu ng Lord Jesus Christ o ng karunungan ng Lord. At yun nga, dinangin mo ang karunungan gaya ng ginagawa ng magsasaka sa kanyang bubukirin at mag-aani ka ng masagana. No? Talagang pansinin niyo yung mga magsasaka sila ay magtiyaga, matiisin, no? Talagang mapasensya sila, guys. Talagang naghihintay sila, no? Sa darating na anihan nang may buong pusong paghihintay yun sa panahon ng anihan. Mahirap siyang kamtan ng ayaw mag-aral, ayaw makinig sa Bible studies, ayaw sa salita ng Lord, walang paggalang kay Lord, yung mga ganon. So mahirap siyang kamtan. Hindi na magtsaka sa kanya ang may maging kalooban. So hindi po mahina yung loob sa mga pagsubok. Yung iba, hindi nila kinaya, kaya nag-suicide. So hindi lahat ng tao, guys, ay pare-parehas. Kaya talaga, kapag nakikipag-usap ka sa tao, kailangan talaga magsalita muna yung subject mo, yung kausap mo, bago ka mag-share ng salita ng Lord Jesus Christ. Para malapatan mo ng lunas yung mga sugat niya noon pa, no? Yung mga matagal na niyang mga dinadamdam, mga bigat sa puso. Yun. Para sa mangmang, ang karunungan ay batong mabigat na di magtatagal at kanyang ibabagsak. Kaya hindi talaga magtatagal ang pagsasama, no, ng mag-asawa kung sila ay sinusubok tapos hindi ganun katibay pundasyon nila sa Diyos. Hindi si Lord ang kanilang pundasyon. Hindi ganun katibay. So, ang mangyayari, maghihiwalay sila dahil problemado. No, madami mga problema. Hindi matibay pagsasama nila. Dahil yun nga, walang karunungan.
Kasi kung may karunungan, sasabihin nila, ay, sige lang. Kasi tutulungan din naman tayo. No? May kaginhawaan din sa hinaharap. Parang ganon. So yun, ang karunungan ay talagang mahirap kamtan. Mahirap talaga. Kailangan mo pang paghirapan, magkasakit ka pa, magkandakuba-kuba ka pa sa liko-likong daan, di ba? Madami ka pang pagdadaanan, sakit sa katawan, minsan mag-bedridden ka pa, etc. Kamatayan ng pamilya, etc. Madaming. So yun. Iilan lamang ang tunay na nakakakilala sa Kanya. Iilan lang ang naglakad sa Spirit na Lord Jesus Christ sa karunungan. Makinig ka, anak. Makinig ka. Anak ko't narito ang aking tagubilin, huwag mong tanggihan itong aking payo. Bayaan mong gapusin ang karunungan ng iyong mga paa, di ba? Yung nag-set ka ng goal but God is in control, ay yun, ginagapos ang paa mo, gusto mong pumunta sa iba't ibang lugar, pero ginagapos ang paa mo, stay put ka lang. Yung sinasabi ng karunungan, stay put ka lang. Ginagapos ang yung mga paa at isuot sa iyong leeg ang pamatok niya, di ba? Yumuko ka kayong balikat at huwag kang maghimagsik sa kanyang kapangyarihan kahit nabibigatan ka na sa klase-klaseng problema na iyong kinasasanakan. Buong puso mo siyang suyuin at sundin ng buo mong lakas ang kanyang mga tuntunin. Kahit hirap ka na, katawan mo ay nanghina, go ka pa din. Dahil sa hinaharap, magkakaroon ka ng wisdom na kahit kailan di mo pa naranasan. Kahit noon, no? Hindi mo pa naranasan kahit kailan. So, buong puso mo siyang suyuin yun. Hanapin mo siya at siya iyong matatagpuan at minsang mahawakan ay huwag mo nang pakakawalan. Huwag mo nang sayangin. In short, kapag natagpuan mo na yung karunungan, natuto ka na ng Bible studies, madami ka nang natutunan sa karunungan ni Lord Jesus Christ, may pinagdaanan ka bang mga matitindi na mga problema, ganun, pero huwag mo daw siyang sukuan. Dahil sa huli, ibabalik lang din lahat, no? Ang kaginhawaan, no? Na meron ka. Triple pa yung mga blessings na yun, guys. Ibabalik lang din yun ni Lord Jesus Christ. So, huwag mo daw, kahit na naghirap ka, no? Kahit na mga sakit ka ngayon, darating din ang panahon na pagagalingin ka din ni Lord Jesus Christ. Hindi ka mamamatay, no? Refuse defeat. Kasi na-defeat na yan, guys, ang kamatayan. Wala na yan dapat puwang sa buhay ng tao. Yung kamatayan na yan, as a Christian, no? Parang kung gusto mo makasama sa rapture, maniwala kang buhay ka pa hanggang rapture na makasama ka. Ganun, guys. So, yun. Yumuko ka, yun nga, at buong puso mo siyang suyuin. Hanapin mo siya at siya iyong matatagpuan, no? Ask and it shall be given, knock and it shall be open, no? Magganon. Hanapin mo siya. Huwag mo na siyang pakawalan kapag natagpuan mo na siya. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the karunungan of God. Seek ye first the Lord Jesus Christ's presence. Sa wakas, malalasap mo ang ginhawang dulot niya at siya ay magiging kaligayahan mo. Ang mga tanikala niya ay magiging sandata mo kapag ang mga kaaway ay lulusog na sa iyo. Every day is a battle at ang ating isip ay battleground. No? At yun yung gusto ni Lord na palagi natin protektahan yung isip natin din. At yun nga, ang mga tanikala niya ay magiging sandata mo at ang kanyang pamatok ay maharlikang kasuotan. Ibig sabihin, dumanas ka ng training, matinding training bago mo nakamtan ng karunungan. The reward of the hardships sa pagsunod ng gusto ni Lord ay
matatanggap mo din, makakamtan mo din yung reward na yun. No? Naghirap ka man, pero napakalaking bagay din ang matatanggap mo after ng paghihirap. So, nung na-upside down yung buhay ko na hindi ko naintindihan yung buhay namin, guys. Pero nagpapasalamat ako kay Lord Jesus Christ bakit tumanas ako ng ganun noon. Kasi hindi ako magiging ganito. Sabi dito, isusuot mo siyang parang damit na marilag at ipuputong siya sa'yo bilang korona ng kalagalakan. Kung nais mo'y magiging marunong ka, magsikap ka lamang magbasa, makinig, mga salita ng Panginoon Jesus Christ, words of wisdom. Yung mga wisdom na yun. At yun nga, maharlik ang kasuotan. At ang kanyang pamatok ay maharlik ang kasuotan. Ang pamatok niya ay magiging isang gintong hiyas at ang tali niya ay pamigkis na bughaw. Isusuot mo siya parang damit na marilag at ipuputong siya sa iyo bilang korona ng kagalakan. This is, guys, the full armor of God. Now, God, full armor of God po ito, guys. No? Ipuputong siya sa iyo bilang korona ng kagalakan. Kung nais mo ay magiging marunong ka, magsikap ka lamang. Ikaw ay magiging matalino, guys. Kung ikaw ay magsikap, ibig sabihin wala pala talagang bobong tao. Ang bobo lang talaga, guys, yung hindi tumatanggap ng karunungan. Ayaw kay Lord. Kasi niyo, yung mga taong may Lord Jesus Christ ay matatalinong tao, guys. Sin. Kung mawilihin kang makinig, ikaw ay matututo. At kung pahahalagahan mo ang iyong narinig, ay ikaw ay dudunong. Hindi yun lalabas sa kabilang tenga yung narinig mo. Talagang napenetrate sa puso mo. No? Talagang pinagbubulay-bulayan mo. Iisip mo, yung mga natutunan mo, naririnig mong salita ng Lord Jesus Christ. Piliin mo kung sino sa kanila ang marunong. Ay, kapag dumalo ka, ay sabi dito, at kung pahalagahan mo ang iyong narinig, ikaw ay dudunong. Kapag dumalo ka sa kapulungan ng matatanda, piliin mo kung sino sa kanila ang marunong at sa kanya ka pumanig. Ibig sabihin, i-discern mo. Pakinggan mong mabuti ang kanilang mga sinasabi at doon ka maniwala sa marunong na tao. Maging masigasig ka sa pakikinig ng aral ng mga makadiyos. Yung mga makadiyos sa mga tao, may mga malalim yung mga information na hindi nalalaman ng iba. Maging masigasig ka sa pakikinig ng aral ng mga makadiyos at huwag mong kaliligtaan ang mga makahulugang talinghaga kapag ito ay naibahagi na sa iyo. Kapag nakatagpo ka ng isang matalino, agapan mo ang pagdalaw sa kanya. Kapag nakatagpo ka ng isang matalino, agapan mo ang pagdalaw sa kanya at puntahan mo siya ng malimit hanggang sa ikaw na lamang ang makapudpud sa pasukan ng kanyang bahay. No? Kapag maganda talaga daw ang companion ay makadiyos, matalino, ganon. Kasi yung yung mga friends mo, magiging mangmang ka din. Sa pananalita nila, na kapag sila ay mga worldly, magiging worldly ka. Kung sila ay mahilig magmura, mahilig ka din magmura. May influensyahan ka, guys. So, sabi nga salita ni Lord, bad companion corrupts good attitude. Kapag nakatagpo ka na niya, sundin mo ang mga batas ng Panginoon. The laws of the Lord Jesus Christ, guys, is very important para sa isang Kristiyano. Dahil dito, kapag ang tao ay nag-aral sa batas ng Panginoon Jesus Christ, siya ay mabubuhay ng walang hanggan. Sundin mo ang mga batas ng Panginoon, lagi mong pag-aralan ang kanyang kautusan, at palilinawin niya ang iyong pag-iisip at kakamtan mo ang karunungang iyong minimithi. Diba? Yung mga katanungan mo noon, sasagutin niya ng salita ng Lord Jesus Christ. Batas ng Panginoon Jesus Christ, Yeshua Mashiach. Kaya gusto niya, na pag-aralan araw at gabi, yun ang sinabi niya kay Josue. Kaya nga naman, ang ginagawa natin ngayon sa ating Bible studies ay araw-araw tayo nagba-Bible study. Depende na lang kung may ginagawa tayo o busy tayo o nasa labas tayo. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord Jesus Christ dahil sa kanyang salita ay ginawa niya tayong mga taong may dunong. Makadiyos na tao na may
wisdom, knowledge, and understanding na mula sa Panginoon Jesus Christ, Yeshua HaMashiach.